Kabanata 641. Napakabata. Pagkasabi noon ni Tommy ay may narinig na boses babae sa labas ng bahay. Napalingon ang lahat sa boses at nakita ang isang magandang dalaga na naglalakad papasok sa bahay. Kasama siya, nakapusod. Para siyang estudyante. "Sino ka?" ay sali na tanong ni Tommy habang tinatitigan siya nito. Ang isang ordinaryong babae ay matatakot sa ekspresyon ni Tommy. Ngunit ang dalagang ito ay hindi nabigla. "Ako, galing sa Jadeboro para hanapin si Jared Chance." Nagkatinginan ang mga tao bago tumingin kay Josephine. Alam nilang nag-iisa si Jared sa Jadeboro ng ilang araw. Ngunit hindi nila inaasahan ang isang bata. Batang babae mula sa Jadeboro na biglang lumitaw hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pagbabalik. "Sino ka? Bakit mo gustong makausap si Jared?" Tanong ni Josephine nang dama po ang masama niyang tingin. Ang binibini. Binigay ng dalaga kay Josephine ang sabay-sabay at ngumisi ng may pang-aalipusta. "Ikaw dapat si Josephine." "Oo, maganda ka. Pero ang ganda mong mukha. Walang enerhiya sa loob ng iyong katawan. Kung mananatili ka sa panig ni Jared, mahihirapan ka balang araw. Hindi libre si Jared na protektahan ka sa lahat ng oras." "Hoy!" Napangisi si Josephine. Bago pa niya masenhil ang dalaga. Pinigilan siya ni Walter. Habang ang binibini mula sa Jadeboro ay nagbigay ng pambihirang aura. "Mas mabuting huwag na lang. Mga kaaway ngayon. Miss, pwede ko bang malaman kung bakit gusto mong makita si Jared?" Magalang na tanong ni Walter. "Nandito ako para may ibigay sa kanya." "Nasaan na siya?" "Ginoo." Si Chance ay naglilinang sa kanyang silid. 3 araw na siya doon. Matapat na sagot ni Walter. "Gisingin mo na siya. Isang sako na ang darating pagkaraan ng 3 araw. Dapat ay gumawa siya ng plano sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari." Bago pa siya makatok sa pinto ay hamarang sina Tommy at Phoenix. Walang makakaistorbo kay Mr. Chance kapag naglilinang siya maliban kung siya mismo ang gumising. Alam ni na Tommy at Phoenix na kinasusuklaman ni Jared ang mga taong nang iistorbo sa kanya kapag naglilinang siya. Kaya sila, humakbang pasulong upang pigilan ang dalaga sa pag-abala sa kanya. Napatingin sa kanila ang dalaga at inikat ang kanyang mga mata sa galit. Hindi siya nagpumilit na kumatok. Ang pinto at tumabi. Isang espiritual na pakiramdam ang lumabas sa kanyang katawan at napunta kay Jared. Sa kalagitnaan ng kanyang cultivation, napagtanto ni Jared na ang espiritual na pakiramdam ng isang tao ay sumusuri sa kanya. Ang kanyang iminulat ang mga mata. Bumangon siya sa kama at padubog na lumabas ng kwarto niya. Natigilan siya sa pagtataka nang makita ang maraming tao sa kanyang sala. Anong ginagawa niyo dito? Ano ang okasyon?" Naguguluhang tanong ni Jared. "Nandito sila para paalisin ka. Mamamatay ka na sa loob ng 2 araw." Sabi ng dalaga pagkatapos humakbang. Pasulong. "Melanie, kailan ka dumating?" Lalong lumakas ang gulat ni Jared nang makita si Melanie. Seryoso siyang tumingin sa paligid. Nandito si Melanie. Kaya baka sumama sa kanya si Rayleigh. Huwag ka nang tumingin sa paligid. Wala dito si Mr. Daragon. Pumunta ako dito mag-isa. Melanie uttered. May inilabas siyang kasinlaki ng palad niya. May tuldok ito ng kalawang at parang sariwa itong hinukay. Mula sa lupa. Ito ay isang tansong baluti sa dibdib. Hiniling sa akin ni Mr. Daragon na ihatid sa iyo ang kanyang mahalagang sanggol. Tingnan mo kung paano siya sumasamba sa iyo. Makakaya mo ang isang nakamamatay na suntok mula kay Xander pagkatapos itong ilagay. Gusto rin ako ni Mr. Daragon. Para ipaalam sa iyo na si Xander ay isang martial arts grandmaster. Hindi katugma sa isang martial arts grandmaster. Kaya mas mabuting layuan mo siya kung wala kang death wish. Sa sinabi nito, inihagis niya ang tansong baluti kay Jared at tumalikod na umalis nang hindi lumilingon. Bukod kay William at sa mga hindi martial artist, nakakabigla ang katagang martial arts grandmaster. Lahat walang sense. Alam ni na Tommy at Phoenix. Lalo na, kung gaano kalakas ang isang martial arts. Maaaring si Grandmaster. Kanina pa, sinabi ni Tommy na hindi siya natatakot.
Dahil libo-libong lalaki ang kasama niya. Ngayon, hindi niya kaya. Tulong pero nahihiya. Kahit gaano pa karami ang mga lalaki niya. Lahat sila ay magiging langgam lang. Bago ang isang martial arts grandmaster. Napatitig si Jared sa umaatres na figure ni Melanie. Naramdaman niya ang pagnanais na sundan siya at tinanong ang tungkol kay Rayleigh. Tunay na pagkakakilanlan. Nagtataka kung bakit siya tutulungan ni Rayleigh. Sa huli, hindi siya gumalaw kahit isang pulgada dahil siya. Alam niyang walang ihahayag si Melanie. Nakatingin din si Josephine sa likuran ni Melanie habang ang isang awkward na ekspresyon ay lumilitaw sa kanyang mukha. Siya ay dito para maghatid ng isang bagay para tulungan si Jared. Pero bakit parang nagseselos ako? Naalala niya ang sinabi ni Melanie at napagtanto niyang tama ang huli. Ako ay walang iba kundi isang magandang mukha na. Maaaring pasanin si Jared sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Josephine na humina ang kanyang kalooban. Ano ang nangyayari? Muling tanong ni Jared matapos walisin ang tingin sa karamihan. Ginoo, Chance, tingnan mo ito. Inilabas ni Tommy ang kanyang telepono at nag-click sa forum bago ipinakita ang post kay Jared. Bumungad kay Jared ang pangunawa matapos niyang basahin ang challenge na ipinost ni Xander sa forum. Mukhang lumabas na si Xander mula sa nag-iisang pagsasanay at naglabas ng hamon pagkatapos na malaman na pinatay ko ang kanyang anak. At pamangkin. Ito ay tiyak na mangyayari sa huli. Hindi mo kailangang mag-alala. Lahat ay tila nalulungkot. Kaya napangiti si Jared. Si Xander Cooper lang. Kaya ko siyang talunin. Natatakot na sabi ni Phoenix. Mr. Malamang. Martial arts grandmaster na si Xander Cooper pagkatapos lumabas. Nang nag-iisang pagsasanay. Naniniwala akong maihahambing siya sa isang immortal. Bilang level 7 grandmaster. Hindi pa siya malapit na maging senior grandmaster. Gayunpaman ang kanilang karibal, ay isa ng martial arts grandmaster. At hindi niya maisip kung gaano siya kalakas. Huwag kang mag-alala, tingnan mo, may nagbigay sa akin ng tool para protektahan ang sarili ko. Hindi ako mapapatay ni Xander. WHO, alam ko, baka manalo ako sa laban. Huwag kang mag-alala, walang pakialam na sabi ni Jared. Sa totoo lang, hindi talaga kumpiyansa si Jared. Sinisikap lang niyang tiyakin sa karamihan. Hindi sila mag-aalala sa kanya. Hindi pa siya nakalaban ng isang martial arts grandmaster. Dati, siya, naubos ang kanyang espiritual na enerhiya upang talunin ang The Fearsome Four at muntik nang mamatay sa kanilang mga kamay. Kaya, hindi niya alam kung makakaligtas siya sa laban sa isang martial arts grandmaster. Ano man, si Jared ay hindi tungkol sa umiwas dito. Tatanggapin niya ang challenge na binigay ni Xander. Sa ganoong paraan, makakapag-relax siya dahil alam niyang hindi target ng pamilyang Cooper ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Tama. Ngayon, pinaka nag-aalala siya kay Josephine. Kung ang mga Cooper ay gagawa ng aksyon laban sa kanya ng palihim. Siya, hindi niya kayang protektahan. Habang si Jared ay tila walang pakialam. Ang iba ay nakahinga ng maluwag. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng lawak ng kay Jared. Kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ilang sandali pa ay lumabas na sila ng mansyon. Si Tommy at Phoenix ay nagbabantay sa labas para protektahan si Jared. Lahat ng pagkakataon, bagamat tinakot sila ng martial arts grandmaster sa kanilang talino, hindi nila iniwan si Jared. Mag-isa, nanatili sa loob sina Josephine at Lisbeth, na nakatingin sa kawalan. Pasensya na, Jared. Kasalanan ko lahat. Kapag may nangyari sa iyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Paumanhin ni Lisbeth. Nararapat na mamatay si Franco. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. I'll be fine. Jared. Inaliw siya para hindi siya makonsensya. Jared, turuan mo akong magtanim. Biglang nagsalita si Josephine. Tiningnan niya si Jared ng matalim. Hindi ko. Gusto lang maging magandang mukha. Gusto kitang tulungan. Nagulat si Jared sa kanya. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon ng biglaan. Dapat may isang tao. May sinabi sa kanya. Marahan niyang tinapik ang ulo nito at sinabing,
Sinabi ko sa iyo na mahirap ang landas. Maaari kang matuto ng ilang mga galaw mula sa Lisbeth. Sapat na iyon. Sinong nagsabing maganda ka lang? Para sa akin, ikaw ang pinaka-perpektong babae. Sa lupa, hindi. Gusto kong matutong magtanim. Gusto kong maging mas malakas kaysa sa iyo at protektahan ka sa hinaharap. Giit ni Josephine. Parang hindi siya nagbibiro. Ang kanyang pagpupumilit ay nagpakilos kay Jared. Sa kabila ng pag-abot sa Transcendence Phase, wala siyang ideya kung paano dalhin isang tao sa makalangit na kaharian o nagtuturo sa isang tao kung paano linangin. Sa katunayan, minsan nagkaroon ng ideya si Jared na turuan si Josephine kung paano magtanim. Bilang isang energy cultivator, kaya niya, mabuhay ng ilang daang taon kahit hindi siya naging immortal. Kung mabubuhay siya ng ganoon katagal, tatanda at mamamatay si Josephine. Ang tanging paraan para mabuhay sila hanggang sa pagtanda. Edad ay para kay Josephine na pumasok sa langit na kaharian kasama niya. Nako, walang kakayahan si Jared para turuan siya sa ngayon. Hindi ko pa kayang turuan ang sino man. Kukuha ako ng mentor para turuan ka kung paano mag-cultivate. Sa iyong talento, naniniwala ako, mas maganda ang gagawin mo kaysa sa akin. Hindi siya kayang turuan ni Jared. Ngunit may pumasok sa kanyang isipan si Rayleigh. Gaya ni Rayleigh, sa pagtulong sa kanya, natitiyak niyang handang turuan ng una si Josephine kung paano magtanim kung siya ay humingi sa kanya ng tulong. Gusto ko rin matuto. Tumango si Lisbeth. Siya ay nagbitiw sa kanyang trabaho at sumunod kay Jared. Umaasang may maituturo ito sa kanya. Gayunpaman, walang itinuro sa kanya si Jared. Napabuntong hininga si Jared bilang pagbibitiw. Lahat tama. Hihilingin ko sa kanya na turuan ka. Nanatili sila sa mansyon hanggang sa halos tanghali na. Ang mga espiritual na bato ay naubos na. Kaya Jared ay walang sapat na espiritual na enerhiya upang magpatuloy sa kanyang paglilinang. Para pigilan sila sa paghalik, nagpa siya na makipaglaro sa kanila. May post-it si Jared sa buong mukha niya. Ang nakakatuwang tanawin ay dulot ni Lisbeth at Josephine na humagalpak ng tawa. Sa labas, narinig ni Tommy at Phoenix ang kanilang pagtawa at nagpalitan ng tingin. Wala silang magawa kundi humanga si Jared sa pagiging malaya sa paglalaro bago ang kanyang laban sa isang martial arts. Grandmaster, tapos na ako. Pareho kayong panalo. Mag-lunch na lang tayo. Nagpaplano si Jared na lumabas para mananghalian kasama sina Josephine at Lisbeth. May luto si Josephine. Napabuti. Ngunit ito ay malayo pa rin sa maningning. Bakit? Hindi mo gusto ang luto ko na gusto mong kainin sa labas? Tanong ni Josephine. Hindi. Ayaw ko lang mapagod ka. Mabilis na paliwanag ni Jared. Hindi niya gusto ang luto nito. Ngunit hindi siya naglakas loob na bamulong ng malakas. Hindi nakakapagod. Tutulungan ako ni Lisbeth. Maghintay ka na lang dito. With that, kinaladkad ni Josephine si Lisbeth papunta sa kusina. Nang walang pagpipilian, bumalik si Jared sa sopa. Ipagdasal na lang niya na sana ang luto ni Josephine. Pagbutihin ang oras na ito. Habang naghihintay siya ay biglang tumunog ang phone niya. Nagulat siya nang makitang tawag iyon ni Zeke. Kamakailan lamang, tinitipon ng Herb Palace ang lahat ng mga halamang gamot na 100 taong gulang pataas. Iilan lang ang nakapasok sa Yerringham. Dahil nabigo ang Golden Birch Herbs ni Zeke na kumuha ng anumang mga halamang gamot na 100 taong gulang pataas, wala siyang naihatid kay Jared. Gayunpaman, ililipat pa rin ni Zeke ang mga kita sa pagbebenta ng mga nakapagpapasiglang table tasks sa account ni Jared sa oras. Dahil si Jared lang ang makapagbibigay sa kanya ng mga table tasks, matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Jared kay Zeke. Kaya naman nagtaka siya kung bakit lahat siya ay taken ni Zeke. Nang biglaan, pagkakonekta ng tawag ay umalangaw-ngaw ang boses ni Zeke. Jared, naaalala mo pa ba ako? Hindi mo nakalimutan. Tungkol sa akin. Ikaw ba? Hinding-hindi kita makakalimutan. Zeke, ikaw ang naglilipat ng pera sa aking bank account bawat isa. Araw, masayang tugon ni Jared. So, bakit mo ako tinawag bigla? Jared,
May good news ako. I believe you'll get excited upon hearing the news. Tuwang-tuwang sabi ni Zeke. Zeke, busy ako. Cut to the chase. Ang sagot ni Jared. Tila naiinis siya sa pagpipigil ni Zeke sa kanya. Dahil sa kanyang sama ng loob. Agad na sinabi ni Zeke. Nakatanggap ako ng balita na ang isang Decamillennium ginseng ay natuklasan sa Hilagang Silangan. Ano? Tumayo si Jared mula sa sofa. Ang isang Decamillennium ginseng ay napakabihirang. Kung makukuha ni Jared para sa sarili niya, siguradong kaya niya, dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Nag-aalala si Jared tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng lumitaw ang Decamillennium ginseng. Wala kahit saan. Zeke, sigurado ka bang maaasahan ang impormasyon? Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi na nag-abalang itago ni Jared ang hindi paniniwala. Mabilis na tugon ni Zeke. Hindi naman. Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. Jared, alalahanin ang Zaire Rider mula sa Golden Birch Herbs. Oo. Tumango si Jared. Si Mr. Rider ang nagbahagi ng impormasyon sa akin. Ang kanyang bayan ay nasa Hilagang Silangan. At siya ay dumating kay Hiringham noong bata pa siya para magsimula ng negosyo dito. Ngayon, natuklasan ng kanyang bayan ang isang Decamillennium ginseng. Alam na si Mr. Rider ay kasangkot sa negosyo ng mga halamang gamot. Hiniling nila ang kanya, tumulong sa pagpapalaganap ng balita para makakuha sila ng angkop na mamimili. Matiig ang sabi ni Zeke. Naalala ni Jared ang sinabi ni Zeke sa kanya na si Zaire ay hindi lokal ng Hiringham. Hindi niya inaasahan si Zaire. Maging mula sa Hilagang Silangan. Zeke, maghintay ka. Pupunta ako kaagad sa Hiringham. At sabay tayong pupunta kay Zaire. Sabi ni Jared. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag at nagpalit ng damit. Handa nang umalis. Jared, saan ka pupunta? Malapit na ang tanghalian. Napasigaw si Josephine nang makitang mayroon si Jared. Nagbago na at aalis na sana. Hindi ako sasama sa inyo mag-lunch. May importante akong haharapin. Babalik ako makalipas ang ilang araw. Paalam ni Jared habang papalabas. Saan ka pupunta? Paano ang hamon pagkatapos ng 3 araw? Tanong ni Josephine na lubos na naguguluhan. Tumugon si Jared. Huwag kang mag-alala. Babalik ako sa oras para dyan. Nagmamadali siya para makabalik siya sa oras para sa hamon makalipas ang 3 araw. Kung makukuha niya ang Decamillennium ginseng at pinagbuti ang kanyang lakas, hindi niya kailangang matakot kay Xander. Ginoo, Chance, lumapit sa kanya sina Tommy at Phoenix at binati siya. Tommy, kunin mo na ang kotse. Pupunta tayo ngayon sa Hiringham. Utos ni Jared. Dahil mukhang nagmamadali si Jared. Hindi na nagtanong sina Tommy at Phoenix. Mabilis na pinaandar ni Tommy ang sasakyan. At nagtungo silang 3 sa Hiringham. Pinunasan ni Tommy ang accelerator. At inabot lang sila ng kaunti sa loob ng 1 oras bago makarating sa Hiringham. Pagkatapos makipagkita kay Zeke, sinabi ni Jared, Zeke, magkita tayo ngayon kay Zaire. Jared, ganun ba ka-urgent? Hindi ka pa nagla-lunch diba? Lunch muna tayo. Walang kaalam-alam si Zeke na susugod si Jared dito nang hindi naglo-lunch. Wala akong masyadong oras na mail-alon. Tara na. Hinailan ni Jared si Zeke at kinaladkad papunta sa pinto. Kakalabas pa lang nila ng pinto ay nabangga nila sina Yasmin at Frida. Parehong natigilan ang 2 babae. Gulat sa paningin ni Jared. Matagal na silang hindi nagkikita ni Jared. Ngayong nakabalik na si Jared sa Hiringham nang walang babala. Naramdaman ni Yasmin ang isang kaguluhan ng mga emosyong namumuo sa kanyang puso. Na sa tingin niya ay kumalma na. Jared, kailan ka pa nakarating dito? Nasaan si Josephine? Masayang tanong ni Frida. Wala siya dito. Nandito ako para kay Zeke. Sagot ni Jared. Tapos hinailan niya si Zeke. Walang oras para makipag-usap siya sa mga babae. Napaawang ang labi ni Yasmin nang dumaan si Jared sa kanya. Ngunit walang lumalabas sa bibig niya. Yasmin, mag-lunch kasama si Frida. Huwag mo na akong hintayin. Babalik ako pagkatapos nating asikasuhin ang negosyo natin. Zeke,
Sinabi sa kanya. Hindi umimik si Yasmin habang pinagmamasdan si Jared na pumasok sa sasakyan. Siya ay nanatiling nakaugat sa lugar kahit na matapos mawala sa paningin ang sasakyan. Bumalik sa paninirahan ng Whittaker sa Summerbank. Si Yasmin ay natakot sa kanyang talino at nagkaroon ng ipinapalagay na siya ay mamamatay doon. Ang kawalan ng pag-asa ay dumadaloy sa kanyang mga ugat nang magpakita si Jared. Iligtas siya, at hinding-hindi niya malilimutan ang tanawin. Yes, you and Jared aren't meant to be. Itigil ang pag-iisip tungkol sa kanya. Tsaka boyfriend siya ni Josephine. Hindi mo naman siguro siya maaagaw kay Josephine, di ba? Paalala ni Frida. Nakita ni Frida si Yasmin. Mula nang iligtas ni Jared si Yasmin mula sa tirahan ng Whittaker. Summerbank. Si Yasmin ay nagbago ng husto. Si Yasmin at Zeke ay dating magkasintahan. Ngunit mas madalas silang nag-aaway pagkatapos noon. Pangyayari. Laging ikinukumpara ni Yasmin si Zeke kay Jared. Unti-unting naglaho ang kanyang emosyon para kay Jared. Bihira silang magkita. At alam niyang hindi sila dapat. Pero sakto nang makalimutan na ni Yasmin si Jared. Muli itong nagpakita sa buhay nito. Ang kanyang hitsura ay naging sanhi ng mga emosyon na gumalaw sa loob ng kanyang puso. Tara na. Alam ni Yasmin na walang sinasabi kung kailan sila muling magkikita ni Jared pagkatapos ng engkwentro na ito. Marahil ay hindi na sila muling magkikita sa buong buhay niya. Walang ideya si Jared kung ano ang tumatakbo sa isip ni Yasmin. Nakatutok siya sa pagpunta sa Deca Millennium Ginseng. Makukuha niya ang Deca Millennium Ginseng kahit na ano. Kahit na ang ibig sabihin nito, na kailangan niyang agawin ito sa kamay ng iba. Pagdating nila sa Golden Birch Herbs, nakatanggap na si Zaire ng balita mula kay Zeke at naghihintay. Sa pintuan, pagkatapos kumita ng kayamanan mula sa pagbebenta ng mga tabletang pampasigla ni Jared. Malaki ang paggalang niya kay Jared. Ginoo, pagkakataon. Pumakbang si Zaire at magalang na binuksan ang pinto. Bumaba si Jared sa kanyang sasakyan at nag-aalalang nagtanong. Zaire, ang balita ba tungkol sa Deca Millennium? Totoo ang ginseng. Totoo iyon. Natuklasan ito ng pamilya Sabin mula sa Hilagang Silangan. Hindi sila kasali sa negosyo ng halamang gamot. Kaya naman naglabas sila ng balita para makakuha ng angkop na buyer. Tiyak na pahayag ni Zaire. Nang makitang kumpiyansa si Zaire, sa wakas ay kumalma si Jared. Natutuwa akong totoo ito. Pumunta tayo sa Hilagang Silangan ngayon para kunin ang Deca Millennium Ginseng. Kapag nakuha ko na, kukunin mo na ang slice mo. Ang pie. Sabi ni Jared nang may matinding pagmamadali. Oo naman. Ikinararangal ko lang na tumulong. Mr. Chance. Hindi ako mangangahas na humingi ng anumang kapalit. Zaire. Naglabas ng ilang flight ticket mula sa kanyang bulsa. Nai-reserve ko na ang mga flight ticket bago ka dumating. Napangiti si Jared nang makita ang mga flight ticket. Hindi nakakagulat na mapalawak ni Zaire ang kanyang negosyo sa Yerringham. Mabilis kahit hindi siya lokal. Siya ay isang tusong fox. Inakay ni Jared sina Zaire, Tommy, at Phoenix sa airport. Hindi kasama si Zeke. Dumating sila sa Ironwick River sa Hilagang Silangan sa gabi. Nang makababa si Jared sa eroplano, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ang temperatura dito ay mas mababa kaysa sa Horrington. Buti na lang at nakasuot ng makapal na damit si Jared. Kung hindi, nilalamig na siya ngayon. Sa labas ng airport, isang Mercedes-Benz ang naghihintay sa kanila. Nag-ayos na si Zaire. May susando sa kanila. Tito Zaire. Sa tabi ng sasakyan ay kumaway sa kanila ang isang binata nang makita niya si Zaire. Inakay sila ni Zaire sa sasakyan at ipinakilala sa binata. Ginoo, Chance. Bunso ko ito. Pamangkin. Anak siya ng bunsong kapatid ko. Tinanguan ni Jared ang binata bilang isang paraan ng pagbati. Medyo alam niya ang tungkol sa pamilya ni Zaire. Dahil ipinakilala sa kanya ng huli ang pamilya niya sa eroplano. Ang pamilyang Ryder ay may 4 na anak na lalaki. At si Zaire ang panganay. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Gaya noon. Malamig sa Hilagang Silangan. Mahirap para sa kanila na magtanim ng anumang ani doon.
Kaya, sa edad na 18, iniwan ni Zaire ang kanyang bayan upang magtrabaho sa ibang lugar. Nang maglaon, nagkaroon siya ng matatag na posisyon sa Yeringam at naging mayaman at makapangyarihan. Gayunpaman, siya pa rin ang ulo. Umuwi sa kanyang bayan taon-taon. Si Zaire ay nagpatakbo ng isang negosyo ng halamang gamot. At dahil maraming halamang gamot, ang mga kagubatan sa Hilagang Silangan, tinipon niya ang kanyang mga kapatid upang tulungan siyang makuha ang mga halamang gamot. Makalipas ang ilang taon, ang pamilyang Ryder ay naging isang mayamang pamilya sa county sa ilalim ng pamumuno ni Zaire. Nagmamay-ari sila ng A. Mercedes-Benz, na bihirang makita sa kanilang bayan. Pagkasakay nila sa sasakyan ay pinaharurot ng sasakyan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang 3 palapag na mansyon ang kay Zaire. Bahay. Dito nakatira ang bunsong kapatid ni Zaire. At dito rin siya mananatili tuwing babalik siya. Tatay. Nakabalik na si Tito Zaire. Pagpasok sa bahay, sinigawan ng binata ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo. Ang sopa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang bunsong kapatid ni Zaire. Si Eduardo Ryder. Matapos gumanda ang kanilang buhay. Eduardo. Nagsimulang magpapagod sa trabaho. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro ng mga card game at pag-inom ng tsaa ng maluwag. Nang makita si Zaire, mabilis na tumayo si Eduardo. Zaire, mabilis yan. May takot ka bang iba? Makakakuha ng Deca Millennium Ginseng. Sinabi ko sa pamilya Sabin na itago ito para sa amin. Alam ng lahat na nagbebenta ka. Halamang gamot sa loob ng hangganan. Kaya walang sino man maliban sa aming pamilya ang kayang bumili nito. Sabi niya na may pagnanasa. Alam ng lahat sa paligid na ang pamilya ng Ryder ay dalubhasa sa negosyo ng mga halamang gamot. Eduardo, bilisan mo at kumuha ka ng maghahanda ng pagkain. Umalis kami ng tanghali at hindi na kami kumain. Tanghal iyan, sabi ni Zaire. Alam ni Zaire na tiyak na nagugutom si Jared at ang iba pa. Dahil hindi sila nakakain ng tanghal iyan. Naabot na ni Jared ang Transcendence Phase. Kaya hindi siya makaramdam ng gutom kahit na hindi siya kumain ng 10 araw. Gayunpaman, hindi niya masabi ang pareho para kay Tommy at Phoenix. Tumango si Eduardo at sinenyasan ang kanyang anak na harapin ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Zaire at dinala siya sa sopa. Zaire, walang alam ang mga Sabin. Kapag sinabi mo ang iyong presyo, gawin itong pinakamababa hanggat maaari. Gagawin namin. Pagkatapos ay ibenta ito sa mataas na presyo sa loob ng hangganan at ibulsa ang pagkakaiba. Ipinahayag ba ng pamilya Sabin kung magkano ang gusto nilang ibenta? Tanong ni Zaire. Ipinarinig namin sila, at gusto nila ng 5 bilyon. Sa tingin ko mabibili natin ito ng 3 bilyon. Kung makabili tayo, sa halagang iyon. Maaari nating ibenta sa halagang 10 bilyon, excited na isiniwalat ni Eduardo ang kanyang plano. 3 bilyon. Nakanganga si Jared, Zaire, at ang iba pa sa hindi makapaniwala. Ang presyo ay mas mura kaysa sa inaasahan nila. Bilyon-bilyon ang halaga ng 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Kaya ang Deca Millennium Ginseng ay lalampas sa 10 bilyon. Kaya naman, nagulat sila nang malaman nilang kaya nila bilhin ito ng 3 bilyon. Nang maramdaman ang pagtataka ni Zaire, ngumiti si Eduardo. Zaire, magtatapat ako sa iyo. Kung makakakuha ka ng isang himalang doktor sa loob ng hangganan para gamutin ang sakit ni Ewan Sabin. Baka ibaba nila ang presyo. Anong nangyari kay Ewan? Nagtatakang tanong ni Zaire. Paliwanag ni Eduardo. Ang pamilya Sabin ay palaging nasa negosyong tabla. Kanina lang, Ewan, dinala ang kanyang mga tauhan sa Black Blind Forest upang kumuha ng tabla. Ngunit nawala sila ng 3 araw at 3 mga gabi. Hinanap sila ng lahat, ngunit si Ewan lang ang nakita nila. At parang nawalan siya ng malay. At kailangang umasa sa iba para pakainin siya ng pagkain at tubig. Black Blind Forest. Hindi maitago ni Zaire ang gulat. Nabaliw na ba si Ewan? Hindi ako makapaniwalang mayroon siya. Lakas ng loob na magsibak ng kahoy sa Black Blind Forest.
Walang tao sa loob ng maraming taon. Lahat kasi ng pera. Matataas at makapal ang mga puno sa Black Blind Forest. Kaya lumaki ang mga sabin. Matako. Dinala ni Ewan ang kanyang mga tauhan doon. Ngunit namatay silang lahat maliban sa kanya. Siya ngayon ay isang loony. Ngunit hindi bababa sa sila. Natuklasan ng Decamillennium Ginseng sa Black Blind Forest. Nang marinig iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Zaire ang sitwasyon. Hindi nakakagulat na walang nakatuklas ng Decamillennium Ginseng. Marami ang namimitas ng mga halamang gamot at mushroom sa Hilagang Silangan kaya imposible iyon. Walang nakatuklas ng ginseng. Nasa Black Blind Forest pala. Curious na tanong ni Jared. Ano itong Black Blind Forest? Ginoo, malamang. Gubat iyon sa Hilagang Silangan. Walang makapasok dito at makalabas ng buhay. Unti-unti, isang bulong-bulungan, na sinasabing kinain ng isang bulag ang lahat ng pumasok sa itim at madilim na kagubatan ay nagsimula. Iyon ay, kung paano ito nakuha ang pangalan. At walang nang ahas na tumuntong dito noon pa man. Matiig ang paliwanag ni Zaire. Natigilan si Eduardo nang makitang magalang ang pakikitungo ng kanyang kapatid kay Jared at tinawag ang huli bilang, Mr. Pagkakataon. Inakala niya na sina Jared, Tommy, at Phoenix ay mga subordinate ni Zaire na sumunod kay Zaire. Dito, malinaw. Mali siya. Zaire, sino sila? Tanong niya. Oh, ito pala si Mr. Chance. Pumunta siya dito para sa Decamillennium Ginseng. Sagot ni Zaire. Zaire, nakabili sana tayo ng Decamillennium Ginseng para sa ating sarili. Bakit may dinala ka? Kasama. Tinapunan ni Eduardo si Zaire ng masamang tingin. Ipinaalam niya kay Zaire ang tungkol sa Decamillennium Ginseng para sila mismo ang bumili nito. Siya, hindi ko alam na may dadalhin si Zaire dito. Tumahimik ka. Sinaman ang tingin ni Zaire si Eduardo. Kahit na binili natin ang Decamillennium Ginseng. Niregaluhan ko ito. Kay Mr. Chance. Tiningnan ni Eduardo si Jared pataas at pababa. Napagtanto niya na si Jared ay isang ordinaryong binata lang na may itsura. Ganap na hindi nagpapanggap, maliwanag. Hindi ipinanganak si Jared sa isang mayamang pamilya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tungkulin ni Zaire si Jared nang may ganoong paggalang. Kahit na nakaramdam siya ng galit, pinipigilan niya ang kanyang dila. Ginoo, Chance, mata ko ang kapatid ko. Please don't take it to heart. Nakangiting paghingi ng tawad ni Zaire. Ayos lang. Ang sagot ni Jared habang nakangisi sa kanya. Hindi nagtagal. Handa na ang hapunan. Inakay ni Zaire si Jared at ang iba sa hapagkainan bago ihanda ang kanilang mga silid. Para sila ay magpalipes ng gabi. Tinanggihan ni Jared ang kanyang alok. Dahil wala siyang balak na manatili sa tirahan ng rider. Hindi siya mahilig matulog sa bahay ng ibang tao. Sa halip, inutusan niya si Tommy na magpareserba ng mga kwarto sa isang hotel bago tumungo. Matapos ay unpack ang kanilang mga gamit. Inilabas ni Jared sina Tommy at Phoenix para mamasyal sa county. Sa kabila, bilang isang tahimik na county, ipinagmamalaki nito ang magagandang tanawin at sariwang hangin. Nang maaliwalas silang naglalakad sa paligid ng county. Pabalik sa tirahan ng rider. Eduardo. Ipinatawag ang kanyang anak na si Arturo Ryder. Dad, bakit mo ako pinatawag? Naguguluhang tanong ni Arturo. Sinulyapan ni Eduardo ang silid ni Zaire bago nagtanong sa mahinang boses. Tandaan mo ang 3 tao na iyong tiyo. Dinala dito si Zaire. Alam mo ba kung saan sila tumutuloy? Alam ko. Ako ang nagsabi sa kanila ng lokasyon ng inn. Tumango si Arturo. Sige, kung ganoon. Sabihin kay Raul na magdala ng mga lalaki para takutin ang 3. Mas mabuti kung nagawa niyang takutin sila. Bili ni Eduardo. Bakit? Hindi ba dinala ni Tito Zaire ang mga iyon dito? Naguguluhan na tanong ni Arturo. Hindi ko alam kung nakukulam ba siya o ano. Hindi ako makapaniwalang nagdala siya ng mga tagalabas para magnakaw ng negosyo. Tayo. Nandito sila para sa Decamillennium Ginseng. Kung ibibigay niya ito sa kanila, bibigyan niya siya ng 10 bilyon-bilyon. Paano kaya niya magagawa iyon?
Paalisin mo si Raul sa tatlong iyon. Kapag kumita na tayo dito, kikita ako. Bili ka ng Porsche. Bulong ni Eduardo kay Arturo. Sa pagbanggit ng Porsche, masiglang tumango si Arturo. Huwag kang mag-alala, tatay. Talagang gagawin ko ng maayos ang trabaho. Kasabay nito, nagmadaling lumabas si Arturo para hanapin si Raul. Si Raul ay isang kilalang hoodlum sa lugar. At mayroon siyang mahigit 100 mga kampon. Kadalasan, siya, kinita sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bayarin sa proteksyon. Mula nang magsimula ang pamilya Ryder sa kanilang negosyong parmasyutiko, si Raul ay nangikil din ng mga bayarin sa proteksyon mula sa kanila. Gayunpaman, habang ang pamilya Ryder ay naging mas mayaman, nagpasya na lang silang bigyan ng pera ang mga hoodlums tulad ni Raul para protektahan ang kanilang mga tindahan. Hindi nagtagal, naging malapit ang pamilya ng Ryder kay Raul. At si Raul ay naging pribadong bodyguard ng mga Ryder. Doon, walang maglalakas loob na tumawid sa pamilya ng Ryder. Gayunpaman, may isang exception ang pamilya Sabin. Ang mga Sabins ay sumikat sa napakataas na taas kanina. At ang kanilang negosyo ay nasa industriya ng tabla. Bilang, ang pagtotroso ay matrabaho at mapanganib na gawain. Kahit si Raul ay hindi nang ahas na tumawid sa pamilya Sabin. Ang mga mangangahoy na nagtrabaho para sa pamilya Sabin ng mag-isa ay higit pa sa sapat upang harapin ang mga hoodlums. Matapos isama sina Tommy at Phoenix, bumalik si Jared sa inn. Ang upuan ng county ay isang maliit na lugar. At hindi nagtagal ay natapos na nila ang paglalakbay sa paligid ng lugar. Gayunpaman, nang makarating si Jared at ang iba pa sa pasukan ng inn, hinarang sila ng isang grupo ng mga mabangis ang hitsura ng mga tao na may mga batute sa kanilang mga kamay. Sa pag-scan sa mga tao, napagtanto ni Jared na lahat sila ay mga ordinaryong tao. Wala kahit isang martial artist. Sa kanila, noon niya napagtanto na sila ay mga hoodlums lamang. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kanila. Umatras si Jared ng isang hakbang pasulong si Tommy para tumayo. Sa harap mismo ng karamihan. Palibhas ay naging hari sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon. Si Tommy ay nakabuo ng isang mapanganib na paraan. Dala ang sarili. Sa sandaling siya ay humakbang pasulong. At sa sandaling makita siya ng mga hoodlums. Sila ay likas, napaatras ng isang hakbang. Sa sandaling iyon, isang kalbo na lalaki na may malaking pangangatawan sa karamihan ng tao ay sumigaw kay Tommy. Ano ang tinitingnan mo? Ang lalaking iyon ay si Raul. Nang makita niyang takot ang mga nasasakupan niya kay Tommy to the point na sila ay umaatres, nabalot siya ng kahihiyan. Iyon ang dahilan kung bakit siya humakbang pasulong. Anong masama doon? Napangisi si Tommy. Hindi mo ba alam na teritoryo ko ito? Umalis ka agad sa Ironwick River. Mas mabuting hindi ka na lumitaw. Ang line of sight ko na naman. Kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo. Tumalsik si Raul. F***, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gumanap bilang pinuno sa harap ng hari? Mga baby pa kayo nung pumasok ako. Lipunan. Walang paraan na tatahimak si Tommy. Matapos ang pagsumpa sa kanila, inihanda niya ang sarili para sa lumaban. Sa sandaling iyon, biglang may nakita si Jared na pamilyar ang pamangkin ni Zaire na si Arturo. Nagtago si Arturo sa likod ng puno. Palihim na pinagmamasdan ang pangyayari. Bagamat madilim, at wala si Arturo sa malapit sa kanila. Namataan kaagad ni Jared si Arturo. Mula pa kay Jared, pumasok sa Transcendence Phase. Ang kanyang paningin ay naging mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Nang makita ni Jared si Arturo, napagtanto ni Jared kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay pinigilan niya si Tommy at sinabi kay Raul, "Kalahati. Mister, ngayon lang kami nakarating sa lugar na ito. At sa tingin ko ay wala kaming nagawa para maitawid ka. Bakit mo? Gusto mo umalis na tayo?" Napatingin si Raul kay Jared. "Hindi mo ako tinawid. Pero may tinawid ka na hindi dapat. Yun. May humiling sa iyo na mag-scram. Get it? Nakita ko." Tumango si Jared. Mukhang tama ang hula niya.
Nilagpasan niya si Raul at ang iba pa patungo sa inn. Nang mapansin ni Raul na hindi lang sila pinansin ni Jared, mabilis siyang tumalikod para maglakad papasok ng gusali. Gustong pigilan si Jared. Gayunpaman, nang iniunat ni Raul ang kanyang braso, kumilos si Tommy. Hinawakan niya ang braso ni Raul at binali. Madali, napasigaw si Raul habang naglalakbay ang matinding sakit sa kanyang braso. Gayunpaman, parang hindi siya narinig ni Jared. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok ng building. Sabay, time. Ngumiti si Phoenix. Tommy, ipaubaya ko na sa iyo ang mga taong ito. Matutulog na ako ngayon. Hoy, huwag. Bigyan mo ako ng kalahating minuto. Sabay tayong matulog. Natarante si Tommy nang mapansin niyang aalis na rin si Phoenix. Matagal nang natutulog sina Tommy at Phoenix sa isa't isa. Nasa ganoong edad na sila. Kaya natutulog. Ang magkasama ay wala sa karaniwan. Hindi iyon sinagot ni Phoenix habang patuloy na pumasok sa ina may ngiti sa labi. Samantala, si Tommy, naging balisa pa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. At kaagad na isang bulk zone ng hangin ang sumugod sa mga lalaki. Si Raul ang nagdala sa kanya. Sa ilang segundo, sila ay hinaypan sa lupa. Hindi na muling nakabangon. Mabilis na sinundan ni Tommy si Phoenix. Nang makita ni Arturo ang nangyari, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa labas ng kanilang mga saksakan habang siya ay nahulog sa lupa. Pagbalik sa kanyang silid, tumayo si Jared sa tabi ng bintana at tinitigan ang berdeng tanawin sa labas. Hindi niya ginawa. Alamin kung gaano karaming mas mahalagang mga halamang gamot ang nasa kagubatan. Si Jared ay walang oras. Kung hindi, siya, maglilibot sana sa Black Blind Forest. Kung tutuusin, isang liblib na kagubatan lamang ang magkakaroon ng ganoon. Matatandang halamang gamot, pagkaraan ng ilang sandali ng pagtitig. Nahiga si Jared sa kama at matutulog na sana ng ang kay Tommy at Phoenix. May mga boses na nanggaling sa kabilang kwarto. Isang galit na galit ang bumungad sa mukha ni Jared. At umupo siya pabalik. Nakakatakot ang soundproofing ng ina ito. Sa halip na matulog, sinimulan niyang maramdaman ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ang espiritual na enerhiya dito ay mas malakas kaysa doon sa Horrington. Bagamat ang espiritual na enerhiya ay halos hindi nakaapekto sa isang tao ni Jared. Antas, dahil hindi siya makatulog, napagpasyahan niyang maaari na rin niyang magtrabaho sa kanyang paglilinang. Nilinang niya ang buong gabi. Ngunit halos walang pagbabago sa espiritual na enerhiya sa kanyang elixir field. Maliwanag, ang espiritual na enerhiya sa hangin ay hindi na gaanong nagagamit sa kanya. Sa sandaling iyon, kumatok si Tommy sa kanyang pintuan at hiniling na sumama sa kanya para mag-almusal. Pagkatapos nito, pupunta sila sa Riders at ipahatid sila ni Zaire sa Sabines para pag-usapan ang bagay na ito. Ang Decamillennium Ginseng. Nang buksan ni Jared ang pinto, sinalubong siya ni Tommy at sinabing, Mr. Chance, kamusta ang kwarto? Not bad, but the soundproofing need a little more work, sabi ni Jared na may kalahating ngiti. Nang marinig iyon, natigilan si Tommy. Sa tabi niya, si Phoenix ay naging maliwanag na pula at agad na tumakbo pababa. Napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Jared. Tumawa ng awkward si Tommy. Pagkatapos ay bumaba na silang tatlo para mag-almusal. Sa kanilang pagtataka, ipinadala ni Zaire si Arturo upang pumili. Mas maaga sila kaysa sa inaasahan. Namula si Arturo nang makita si Jared at ang dalawa pa. Hindi siya naglakas loob na tingnan ang mga ito sa mata. Lalo na si Tommy. Nang malapit na si Arturo kay Tommy, nagsimula siyang manginig. Para siyang natulala sa kung ano nangyari noong nakaraang gabi. Hoy! Hindi ako halimaw na lalamunan ka. Kailangan mo bang matakot ng ganito? Tanong ni Tommy. Natuwa sa reaksyon ni Arturo. Walang lakas ng loob si Arturo na sumagot sa kanya. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa buong biyahe patungo sa rider. Tirahan. Nang makarating si Jared at ang kasama sa tirahan ng rider, nakita nila si Zaire at Eduardo sa labas. Si Eduardo noon, nakaluhod habang nakatali ang mga kamay sa likod. Nang makitang dumating na si Jared,
Mabilis na pumunta si Zaire at lumuhod sa harap ni Jared. Gayunpaman, si Jared, marahan siyang hinayla pataas. Anong problema, Zaire? Tanong ni Jared. Ginoo, Chance. Ang tanga ng kapatid ko. Hindi ako makapaniwalang sinubukan niyang magpalaya sa iyo. Mister, pagkakataon. Napaka-idiot niya. Hiniling ko sa kanya na lumuhod sa harap mo at humingi ng tawad. Pakiusap, Mister. Chance. Pakiusap. Iligtas mo sila. Pagkasabi noon, sinipa ni Zaire si Eduardo at sumirit. ****starred ka. Humingi ng tawad kay Mr. Chance ngayon din. Tito Zaire, anong ginagawa mo? Hindi masayang tanong ni Arturo. Mabilis na sinampal ni Zaire si Arturo. Lumuhod ka rin. Ikaw at ang iyong ama ay talagang mga ibon ng isang balahibo. Kung hindi mo makukuha ang pagpapatawad ni Mr. Chance ngayon, pagkatapos ay umalis ka sa pamilya ng Ryder. Simula ngayon, hindi na magmana ng isang sentimo mula sa pamilya ng Ryder. Bagamat iniwan na ni Zaire ang pamilya, siya lang ang dahilan kung bakit naging maayos ang pamilya Ryder. Kaya naman, mayroon siyang tiyak na kapangyarihan sa kanyang pamilya. Nang mabalitaan ni Arturo na itataboy sila sa pamilya, mabilis siyang napaluhod. Magpatira pa sa harap ni Mr. Chance. Sigaw ni Zaire kina Eduardo at Arturo. Naiinis siya. Ang daming mangmang. Hindi ako makapaniwala na kumuha sila ng hoodlum para guluhin si Jared. Mayroon ba silang hiling ng kamatayan? Kahit na hindi nila si Jared ang pinupuntirya. Ang lalaki sa tabi ni Jared Tommy ay nasa ilalim ng lupa. Hari, siya ay isang taong may reputasyon sa Jazza. Paano may kukumpara ang isang minor hoodlum na tulad ni Raul? Siya, nanatiling nakadapa sina Eduardo at Arturo at iuntog ang kanilang mga ulo sa lupa bilang paghingi ng tawad. Hindi nagtagal, namamaga ang kanilang mga noo. Tama na, mataray na sabi ni Jared. Sa totoo lang, hindi pinaplano ni Jared na panagutin sila para dito. Pagkatapos ng lahat, ang grupo ng mga tao ay nagkaroon. Naging grupo lang ng mga hoodlums. Siya ay pinalis ang mga ito ng kasing dali ng paghampas ng isang langaw. Tulad ng hindi niya ginawa. Tingnan ang mga ito bilang isang banta. Ang gusto lang niya ay ang Deca Millennium Ginseng. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Salamat, Mr. Chance. Salamat. Nagmamadaling sabi ni Zaire. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at tingnan na lang ang Deca Millennium Ginseng. Habang kailangan pang harapin ni Jared ang hamon. Hindi niya pinaplanong magtagal sa paligid. Isang araw noon, lahat ng mayroon siya, dahil kailangan niyang lumipad pabalik kinabukasan. Okay, pupunta kami kaagad sa mga Sabines. Tumango si Zaire, saka hinatid si Jared at ang iba pa sa tirahan ng Sabine. Habang pinagmamasdan niyang mawala ang sasakyan, si Arturo, na nakaluhod pa rin, ay nagtanong, Tay, sino sila? Nang mga sandaling iyon, namumutla at nanginginig si Eduardo. Huwag ka nang magtanong, muntik na tayong tumawid sa isang hari. At siya ay nahulog sa lupa sa kanyang ilalim. Dahil hindi malaking lugar ang upuan ng county. Hindi nagtagal ay dumating si Jared at ang iba pa sa tirahan ng Sabine. Tila mas maluho ang tirahan ni Sabine kaysa sa lugar ni Zaire. Isa itong manor house na may 12-dosenang mga silid. Sinundan ni Jared si Zaire papasok sa bahay ng Sabine. Pagpasok pa lang niya ng bahay ay may naramdaman siyang bugzo ng hangin. Malamig na hangin. Maliwanag. Ang temperatura ay mas mababa sa loob. Mabilis na hinayla ni Zaire, Tommy, at ng iba pa ang kanilang mga damit upang mas uminit. Anong masamang panahon ito? Summer ngayon. Pero sobrang lamig. Nanginginig na komento ni Tommy. Ang lamig talaga ng lugar na ito. Sang-ayon ni Phoenix. Ganyan sa Hilagang Silangan. Ang mga panahon ay nakakalito. At hindi ito magiging kakaibang makita. Snow ngayon. Paliwanag ni Zaire. Sa halip na magkomento sa temperatura. Napasimangot si Jared at iniskan ang lugar. Malamang meron na sila. Naghukay ng libingan ng isang tao. Kaya naman malamig dito.
Hindi naintindihan ni Zaire ang ibig sabihin ni Jared. Pero sina Tommy at Phoenix, sinundan nilang dalawa si Jared sa paligid. Kaya nasaksihan nila ang ilang bagay. Noon sa Summerbank, ang pamilya Jans ay pumatay ng napakaraming babae at inilibing silang lahat sa isang burol. Si Jared pala, na nakapansin kung gaano kakilakilabot ang lugar. At iyon ang dahilan kung bakit inutusan niya ang mga tao na hukayin ang lugar. Nang marinig ang mga sinabi ni Jared, agad na naisip ni Tommy at Phoenix kung bakit nila nararamdaman malamig